Ikinalong ko ng sarili kong mga magulang dito sa mental hospital sa loob ng 3 taon. Sa wakas, naging tunay na baliw na ako. Ang ingay mo. Diyos ko, inatake na naman si Binibining Kiyaw. Narito si Jinjin para sa'yo. Ang pinakamahirap na mock exam. Perpektong marka ulit. Mahirap paniwalaan na sa isang tao ay maaaring magkasama ang isang henyo at isang baliw. Pagkamatay ng aking mga ampon na magulang, ako'y natagpuan at ibinalik ng aking mga tunay na magulang. Para magkasundo, nagpakumbaba ako para sa kanila. Pero sinong mag-aakala na maniniwala sila kay Lana at akusahan ako na siya'y tinulak sa hagdan? Sarili nilang kamay ang nagpadala sa akin dito sa mental hospital. Ayon mismo kay Lana, hindi ito maaaring mali. Wala akong pakialam kung totoong may sakit ka o nagkukunwari. Saktan mo si Lana, magdusa ka. Pasensya na, tatay. Ayaw ko nang maging parte ng pamilyang ito. Gusto ko lang umuwi. Tatay, nanay, Nanay, ayaw ko sa lahat ng ito. Gusto ko lang umuwi. Nanay, Inay! Natatakot ako kay Iris, inay! Huwag kang matakot, mahal. Narito si inay. Iris, Sean, pakiusap, nagmamakaawa ako. Paano ako nagkaroon ng kapatid na tulad mo? manatili ka diyan at pag-isipan ang ginawa mo. Sean, Narinig ko na magte-take ng exam sila ng ngayong taon. Kaya, lalabas na ako. Uuwi ka na ngayon. Naalala mo ba lahat ng sinabi ko? Kung may problema ka sa isang tao, ang pinakamabuting paraan ay tumawag sa pulisya. Hindi lipulin ang buong pamilya nila. Ang pamilya ay hindi laruan. Hindi mo basta pwedeng kunin at basagin. Basta, naaalala mo. Naghihintay sa labas si Ginoong Kiao. Sige na. malamang hindi na siya babalik, di ba? Ano kaya ang maaring mag-trigger sa kanya? Pag-uwi niya? Bukod pa riyan, nandyan pa rin si Jinjin, ang kuting na iniwan ng kanyang mga ampon na magulang. Habang nandiyan siya, normal na normal si Iris. Sana walang sadyang tanggang, gamulo sa kanyang pusa, at magpalabas ng halimaw na nasa loob niya. Abala si nanay at tatay sa mahahalagang bagay. Ako ang maghahatid sa iyo pa uwi. Magkikita kami sa lalong madaling panahon. Hindi na ako makapaghintay. May oras ka pa para sa pusa? Mukhang masaya ang buhay mo. Sean,
Sean. Sean, masama sa tiyan ang sobrang alak. Painitin ko ang sabaw para sa'yo. Alas 3 na ng madaling araw. Naghihintay ka pa rin sa akin? Kasi ako ang mabait mong bunso. Bakit parang iba siya? Ngayon. Iris, kinansela ko ang isang mahalagang bagay para lang sunduin ka. Galit ka pa rin? Kung hindi mo itinulak si Lana sa hagdan, hindi ka namin ipada dito. Huwag mong hawakan ang pusa ko. Masasaktan ka. Ikaw. Umalis na tayo. Naghihintay si nanay at tatay sa bahay. Kapag nakita mo si Lana, magpakabait ka. Ako rin, sabik na siyang makita. Hindi ito para sa akin. Kung kasing sensible mo si Lana, makukuha mo rin ang sayo. Sumakay ka sa likod. Anong ginagawa mo? Gusto kong sumakay sa tabi mo. May problema ka ba doon? Ikaw. Hayaan mo na. Ako ang itinapon sa mental hospital, ang nagdusa sa lahat ng paghihirap. Pero ang mga regalo sa kotse ay para sa nambubuli. Kayong mga tangang walang alam. Iris, nakauwi ka rin. Sobrang namiss kita. Walang hiya ka. Akala ko, namatay ka na sa mental hospital. Hindi ko akalain na maglalakas loob kang bumalik. Pasensya na at nabigo kita. Mahal kong kapatid. Pasensya na at nabigo kita. Mahal kong Lana. Isa ka lang mabahong probinsyano mula sa probinsya. At paano ka naging ang pambansang nangungunang iskolar? Pero narinig ko na pagkatapos makuryente, nagiging mga tanga talaga ang mga tao. Lana, hindi ko naman gustong agawin ang anumang bagay sa'yo. Ang gusto ko lang naman ay mag-aral. Lana, salamat sa'yo. Hindi ako naging tanga. Lalo pang tumalas ang isip ko. Tungkol naman sa pamilya Kiao. Ipapakita ko sa inyong lahat kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagwasak sa sarili. Anong problema, Lana? Kami ni Lana ay mahigit 3 taon nang hindi nakikita. Gusto ko lang sanang magkaroon ng kaunting pag-uusap. Hindi ba iyon pwede? Mukhang sa loob ng 3 taong ito, talagang nagnilay-nilay ka sa mga ginawa mo. Pasok na tayo sa loob. Pusa mo ba ito? Marumi at mabaho. Itapon mo yan bago ka pumasok. Ano nang sinabi mo? Mula nang umalis ka sa mental hospital, hawak-hawak mo yan parang buhay mo. Kung gusto mo talaga ng pusa, makakabili ako para sa'yo ng maayos. May mga tao na mukhang mabait at inosente sa labas. Pero bulok naman sa loob. Si Jinjin lang ang gusto ko. Ang paraan ng paghawak niya sa pusa na yon, mukhang talagang mahalaga yon sa kanya. Kaya syempre, itatago natin yon. Ang pagpapahirap sa kanya, gamit yon. Doon talaga ang tunay na halaga. Wag na, Sean. Sa probinsya kasi pinalaki si Iris. Baka natural lang sa kanyang mahumaling sa mga maruruming bagay at mas malapit ang loob niya sa mga ito. Kung ayos lang kay Lana, maaari mo nang itago. Pasok na tayo sa loob. Lana, anak, tingnan mo. Ito mismo, ang puso ng karagatan na napanalunan para sa iyo ni tatay sa auction. At ito naman ang inihanda para sa iyo ni nanay, ang minanang pulseras na jade. At doon naman, galing yan sa kapatid mong si Sean. Isang buong buwan siya sa Africa para kolektahin ang mga pulang diamanting ito para sa iyo. Tingnan mo, nagustuhan mo ba, anak? Kaya pala hindi kayo sumundo sa akin. Abala pala kayo sa mga ito. Tatay, nanay, Sean, hindi ko matatanggap ang mga regalong ito. Nag-aalala ako baka magalit si Iris.
Pagkatapos ng lahat, ako ay isang dayo lamang. Iris, mula nang lumabas ka sa ospital, si Lana, Ay laging nakaalala. Hanggang ng WW. kung titigil ka lang sa pananakot kay Lana, gaganda rin ang trato namin sa'yo. Huwag kang matakot, Lana. Pinagdududahan kung maglakas loob pa siya na takutin ka ulit. Kung hindi, ipapakulong ko siya sa mental hospital habang buhay. Siyempre hindi ako takot sa kanya. Dahil ako ang laging nananakot sa kanya. At hindi iyan magbabago. Alainan, huwag kang mag-alala. Noong nasa mental hospital, nakisama ako sa lahat ng pasyente. Tiyak akong makakasundo ko rin si Lana. Tama ba? Kung wala nang iba, mag-aaral na ako sa kwarto ko. Sandali, huwag ka munang pumasok diyan. Iris, mag-focus ka lang sa pag-aaral mo. Sisiguraduhin naming mag-asawa na makapasok ka sa Universidad ng Luntian. Nasaan ang mga larawan ko? Nasaan ang family portrait natin? Nandito lahat iyon. Sino ang may gawa nito? Iris, si Binbin ang may gawa. Hindi naman alam ni Binbin ang ginagawa niya. Sino si Binbin? Binbin? Aso ko siya. Pinatulog mo ang isang aso sa kwarto ko. At umihi pa sa mga larawan ko. Ikaw ang may kasalanan kaya nalungkot si Lana. Si Binbin lang ang nagbigay ng ginhawa sa kanya. Huwag kang magkakalat ng gulo dito. Kung hindi, matatakot si Lana at magsisisi ka. Kamakailan lang namatay si Binbin dahil sa sakit. Nalulungkot din si Lana. Magulo lang talaga ang kwarto. Linisin mo na lang. Huwag mong sisihin si Lana sa isang bagay na napakaliit. Ang pag-aalaga ni Lana ng aso ay pahintulot ko. Kahit na buhay pa si Binbin, hindi ka dapat magsalita laban diyan. Pagkatapos ng lahat, laging nagpapanggap ka na para bang ikaw ang naaapi. Pero ang totoo, tanging sa likod niya mo lang, kayang saktan si Lana. Iris, ano naman kung nakabalik ka na? Wala ka pa rin kwenta. Isang tao lang na pwede kong apakan. Hindi ka nga katumbas ng isang aso. Iris, mahal na mahal ko talaga si Binbin. Talagang mabuting aso siya. Kung ganoon ka pala kamahal sa asong iyan, pwede kang mamatay kasama niya. Kung ganoon kamahal mo ang asong ito, pwede kang mamatay kasama niya. Anong sinabi mo? Bastos, paano mo nagawang murahin ang sarili mong kapatid? Tama na. Kulang ba ang mga kwarto para sa'yo? Nag-ayos na sina tatay at nanay ng hapunan para sa'yo. Kain muna tayo. Ga. Pamilya. Hindi sila laruan. Hindi mo sila basta-basta pwedeng kunin at basagin hanggang mamatay. Nasaan ang katulong? Bakit hindi siya naglagay ng pwesto para kay Binibining Kiao? Pasensya ka na, Sean. Sanay na sanay kasi ako na apat lang tayo. Nakalimutan kong maglagay ng pwesto para sa kanya. Iris, anak, hindi ka naman mamamatay kung isang kain lang ang lalampasan mo. Ang lahat ng mga putahing ito, paborito lahat ito ni Lana. Kung kakain ka man, mababawasan ang para sa kanya. Baba, hayop kang marumi ka. Pumapasok ang balahibo mo sa sopas na ginawa para sa akin ni nanay. Ayun ang maalaga kong anak. Gagawa ako ng panibago para sa iyo mamaya. Salamat, nanay. Karapat dapat mamatay ang sinumang saktan si Jinjin. Ginawa ko ang lahat ng paborito mo. Sayang naman kung di natin ubusin. Iris, anong ginagawa mo? Pakawalan mo si Lana. Ang kakaiba naman, paano siya naging ganun kalakas? Iris, malapit na ang mga exam mo. Tigilan mo ang pagiging maingay. Mga exam. Nasaan ang mga gamot ko? Gamot? Anong gamot? May sakit ka ba? Kung tatanungin mo ako, natatakot lang siya. Nagkukunwari lang siya para makuha ang simpatiya. Hindi mo sila mahahanap. Ako na ang hahanap.
Huwag kang malungkot, mahal. Di ba sabi mo gusto mong imbitahin ang mga kaklase mo? Iimbitahin natin sila bukas. Pwede silang gumawa ng kahit anong gusto nila. Salamat, nanay. Bakit kakaiba siya kumilos mula nang umuwi siya? Kailangan kong maglaan ng oras para pumunta sa mental hospital at itanong ang kalagayan niya. Lana Kiao, akala mo ba ang pagnanakaw ng mga notes ko ay makakapigil sa akin na mag-aral? Tinigilan ko na yan noong bata pa ako. Jinjin, para sa pusang ito. Muntik mo nang mabali ang kamay ko. Eh di sisirain ko itong maliit na halimaw. Gusto nyo bang pumunta dito, di ba? Tulungan nyo ako na ayusin ang isang maliit na halimaw. At pwede kayong pumunta dito kahit kailan. Mula nang umuwi si Binibining Chow, gumaan ang trabaho ko. Dr. Evans, patingin ng mga record ni Iris sa nakaraang ilang taon. Ginoong Kiao, hindi ba iniisip ng pamilya Kiao na ibalik si Iris dito? Basta hindi na nambubuli si Iris kay Lana, hindi ko siya ibabalik. Mabuti. Ginoong Kiao. Ito ang security footage mula noong panahong iyon. Ikaw ang boss dito? Maliit na babae lang? Ikaw, gustong maglaro? Ha? Ito si Iris. Dati siya. Ayaw pang mag-angat ng ulo. Ginoong Kiao, ito ang medical file ni Binibining Iris. Ngayon, kayang-kaya niyang patumbahin ang isang lalaki. Kasing dali lang ng pagdurog ng insekto. Mas maayos na ngayon si Binibining Iris. Pero tandaan mo ang isang bagay. Huwag mo nang hawakan ang pusa niya. O kung hindi, ayaw mong malaman ang mangyayari. Jinjin, umuwi na ako. Lana, ito pala yung sinasabi mo, ang mababang uri mula sa probinsya? Mukha talagang isinilang na mababang uri. Kailangan kong mag-aral. Hawakan siya. Kahit anong pag-aaral, hindi mababago ang malas mong kapalaran. Hoy, ikaw ang kinakausap ko. Natatakot ka ba ng husto na hindi ka man lang tumingin sa amin? Lana, itong probinsyana, kapatid mo pala siya? Kung ganon, ngayon, tuturuan namin siya kung paano gumalaw ang mataas na lipunan. Iris, wala ka talagang pinagbago. Kahit anong pagmamaltrato ko sa'yo o kung anong kalagayan ang iwan ko sa'yo, nagpapakatanga ka lang. Lana, hindi mo sinabi sa kanila? Ako ang tunay na anak ni nanay at tatay, at ikaw. Peke ka lang na ipinalit sa akin. Totoo ba yan? Siya ang tunay na tagapagmana ng pamilya Kiao? Bakit ngayon mo lang sinabi? Anong ikinatatakot? Oo, siya ang tunay na anak ng pamilya Kiao, tama. Pero sa puso ng pamilya Kiao, ako ang kanilang mahal. Nakikita mo? Ito ang minanang jade bracelet ng pamilya Kiao. Eksakto. Ako lang ang anak nila. Si nanay, si tatay, pati si Sean. Dahil sa akin, ipinakulong siya sa mental hospital. 3 taon siyang nakakulong.
Kaya si Miss Lana, ang tunay na tagapagmana ng pamilya Kiao. Ikaw na probinsyana at mababang uri, ano ba ang ginagawa mo rito? Ikaw, gusto mong makipaglaro? Baliw ka. Sino bang gugustang makipaglaro sa isang kayat na tulad mo? Sabi ni E.C. Evans, na kapag may away ka sa isang tao, dapat tumawag ka ng pulis, hindi humawak ng kutsilyo, at patayin sila. Tumawag ng pulis? 7 araw na lang ang natitira bago ang eksaminasyon. Ang mabahong probinsyanang ito ay talagang akala niya makakapag-eksamin siya? 7 araw. Pinag-arugaan ko ang bulaklak ng kasamaang ito sa loob ng 3 taon. Hindi ko hahayaang masira ito ngayon. Ang cute na ito ay dating estudyanteng may perpektong marka. Mukhang sinusubukan niyang kunin ang loob ni nanay at tatay sa pamamagitan ng kanyang mga marka. Hindi pwede. Hindi ko hahayaan siyang magtagumpay. Iris, gusto mo pa ring mag-examen? Magmusili ka. Pigilan niyo siya para sa akin. Iris, susunugin ko ang iyong mga pangarap hanggang maging abo. Ngayon din. Gusto mong maglaro ng apoy at mapaso? O naghahanap ka lang ng gulo? Talunan ka. Anong gulo ba ang maibibigay mo sa akin? Ang ginawa mo lang ay makapasok sa isang magandang kolehiyo at makakuha ng konting pabor mula kina nanay at tatay. Hindi ko ibibigay sa iyo ang pagkakataong iyon. Hinayaan mong sunugin ang mga libro ko. Ano ang nangyayari? Biglang lumakas ang kanyang lakas. Hirap na hirap akong pigilan siya. Ito ay kay Jinjin. Ano ang ginawa mo kay Jinjin? Gusto mong malaman, ha? Lumuhod ka. Magmano ka ng 100 beses. At saka ko sasabihin sa'yo kung nasaan yung nakakadiring asong yon. Masasama sila. Masasama kayong lahat. Jinjin. Jinjin. Pero kailangan kong iligtas si Jinjin. Kailangan kong iligtas si Jinjin. Kailangan kong iligtas si Jinjin. Kung papatayin natin siya, hindi na natin mahahanap si Jinjin. Pakiusap, kailangan kong iligtas si Jinjin. Anong binubulong-bulong mo diyan? Nagchichismis ka na naman ba ng patago tungkol sa akin? Itaas nyo ang ulo niya para sa akin. 80. Siyam na po. 71. Para lang sa isang tangang pusa ang lahat ng ito? Sulit na sulit ba talaga? Hindi naman. Makakapatay to, di ba? Pakiusap, maaari ko na bang makuha si Jinjin? Ngayon, Patayin nyo yung kuting na yan. Jinjin. Ikaw pinatay mo si Jinjin. Ikaw ang pumatay kay Jinjin. Iris. Ito ang nangyayari kapag kinontra mo ako. Ano naman kung ikaw ang tunay na anak, kabahong probinsyano ka pa rin. Sa bahay na ito. Hindi ka kailanman magkakaroon ng pagkakataon laban sa akin. Bakit nakangiti pa rin siya ng ganon? Nabaliw na ba talaga siya? Nagpapanggap lang na baliw. Mga kasama, pigilan niyo siya. Bibigyan ko siya ng leksyon. Tikman mo ito ng mabuti. Nagpapanggap. Hindi ako nagpapanggap.
Baliw talaga ako. Ako talaga ay isang baliw. Ano ba tong pinagsasasabi nitong cute? May problema ba sa kanya? Nababaliw na ba talaga siya? Ang tagal para makalaya sa katawang ito. Kaya ito pala ang pakiramdam ng kalayaan. Iris, 3 taon kang nasa mental hospital at ang galing na umarte mo. Wala ka namang sakit. Normal na normal ka. Tigilan mo nga yan. Iris, ganito pala ang trato nila sa'yo. Kawawa naman. Tumahimik ka. Alam ng pamilya Kiao na hindi siya baliw, pero ipinadala pa rin nila siya sa mental hospital. 3 buong taong nakakulong. Kasi naman, sina nanay, tatay at Sean ay sobrang nagmamalasakit sa akin. Dahil lang sinabi ko na kapag nakikita ko siya, natatakot ako at hindi ako ligtas. Sina nanay, tatay at Sean ang nagkulong sa kanya sa mental hospital. Lana, kailangan kitang pasalamatan sa pagpapapunta mo sa impyernong iyon. Mukhang talagang nawala na sa sarili. Pinasasalamatan ka pa niya sa pagpapadala sa kanya sa mental hospital? Malapit na. Malalaman mo kung bakit ko siya kailangang pasalamatan. Iris, hindi mo alam kung gaano kahabag-habag ang maliit na halimaw na iyon nang mamatay. Lumabas ang mga mata niya, nadurog ang mga kuko niya. Nakakatuwang panoorin. Sayang, wala ka roon para makita. Huwag kang mag-alala. Ipapadala kita ngayon din para makasama niya. Siya nga, Dinurog niya ang kanyang cellphone gamit ang kanyang mga kamay. Baliw ba talaga siya? Narinig ko na kapag ang isang baliw ay pumatay, sila ay hindi pwedeng kasuhan. anong dapat katakutan? Nasa probinsya lang siya nang mahigit 1 dekada. Araw-araw, nagtrabaho sa bukid. Kaya pala ang lakas niya. Madami tayo. Matatakot ba sa isang batang babae? Iris, tigilan mo na yan. Akala mo hindi ko alam kung sino ka talaga? Sabihin ko sa inyong lahat, talunan lang siya. Noon, kinuha ko ang paborito niyang mga damit. Kinuha ko ang kwarto niya. Hindi siya maglakas loob na tumanggi. Kaya duwag siya. Alam ko, di ba? Ganyan naman talaga ang mga probinsyano. Oh, tingnan mo to. Hanggang ngayon, nakatingin ka pa rin sa akin? Sige, suntukin mo ako dito. Kung may bayag ka talaga, suntukin mo ako dito. CJ, ikaw ang may gusto. Tulong. Sige, tutuparin ko ang hiling mo. Mahal kong Lana, ulitin mo. Paano mo pinatay si Jinjin? Magsalita ka. Mag-usap tayo. Paano namatay si Jinjin? Sabihin mo sa akin. Sabihin eh. Sabi ko, sabihin eh. Bitawan mo ako. Yung pusa, hindi naman patay. Hindi nga namin nahuli. Itinapon lang namin sa bubong. Bitawan mo. Vios. Tingnan mo, nandito yung pusa. Nandyan yung pusa. Ito ba yung tao na nakita natin kanina? Nakakatakot. Halimaw siya. Tumigil ka sa pag-iyak. Nagpapanggap lang siya. Tatawagan ko na si nanay at tatay. Ngayon din, tingnan natin kung gaano siya katapang. Ano? Naglakas loob siyang mang-api sa'yo? Huwag kang matakot, mahal. Babalik na kami ni tatay. Bastardo. Kailangan natin siyang turuan ng leksyon ngayon. Ano ang sinabi mo? Nagkakaroon ng breakdown si Iris sa bahay? Gets ko. Babalik na ako ngayon.
Hindi naman karaniwan si Binibining Kiao na magkaroon ng mga episode na ganito. May nakagulo siguro kay Jinjin. Kailangan kong bumalik. Sandali, Ginoong Kiao. Kung may nangyari nga kay Jinjin, ang mga kahihinatnan ay magiging 100 beses na mas malala kaysa sa iniisip mo. May alter ego si Binibining Kiao. Ang tawag sa kanya ay Karma. Kapag nagkakaroon ng episode si Iris, baliw lang siya. Pero kung si Karma naman, iyon ay isang halimaw na nagdudulot ng pagkalipol. Ano ang sinasabi mo? Walang makakakontrol kay Karma. Ang pinakamahalaga, kung magigising si Karma, ang pagkatao ni Iris ay tuluyang mawawala. Ano? Bastardo ka, putang ina mo. Ang lakas ng loob mong apihin si Lana habang wala kami? Tatay, nanay, sagipin ninyo ako. Huwag kang matakot, Lana. Nandito na ngayon si nanay at tatay. Ngayon, hindi siya maglalakas loob na hawakan ka. Iris, hindi mo magagalaw ang mga iyon. Suntukin mo ako. Sige, suntukin mo ako. Tingnan natin kung hanggang saan mo ito dadalhin. Iris, anong pinagsasasabi mo? Anak kita. Kapag sinasaktan kita, para lang yan turuan ka. Iris, anong nangyari sa ulo mo? Patingin nga. Hayaan mo na, nanay. Hindi sinasadya ni Iris yon. Hayaan mo lang si Iris na. Sakalin ako. Anong sinabi mo? Naglakas loob? Talagang sakalin ka ng bastardo? Okay lang tatay, nanay. Sa mga nakaraang taon, akin naman ang pagmamahal ninyo. Kung gusto ni Iris na parusahan ako, hayaan mo na. Iris, ikaw ba ang gumawa nito? Bastardo! Inaapi mo si Lana sa likod namin? Ngayon, babayaran mo yan. Okay lang pala kay Lana. Nadalhin ang mga kaibigan niya rito para apihin ako. Nasunugin ang mga libro ko. Napaluhurin ako sa kanya. Hanggang dumugo ang ulo ko. Mga magulang ba talaga kayo? Tingnan mo. Patayin niyang maliit na halimaw na yan. Nanay, siya ang unang humampas sa akin. Ako ay... Natakot lang si Lana. Mas mahalaga ba ang maliit na halimaw na ito kaysa sa kapatid mo? Si, ako na ang papatay sa pusang ito. Tingnan natin kung maglalakas loob ka pang apihin ang kapatid mo. Nakakagulat talaga siya kapag nagagalit siya. Nakakagulat? Ang inaalala lang niya ay yung pusa, hindi ang sarili niyang ama. Kaya ang pusa lang ang inaalala niya at hindi ang sarili niyang ama. Siya ba o ang pusa ang target mo? Ingat ka. Hindi ko inakala na talagang gagawin niya. Nanay, huwag mo namang sisihin si tatay. Kasalanan ko lahat ito. Kung wala lang ako, kung aalis na lang ako, magiging buo na ulit ang pamilya ninyo. Ikaw ang minamahal na anak. Sa puso namin ni nanay. Pero siya, para sa isang tangang pusang ito, mas mahalaga pa sa kanya ito kaysa sa sarili niyang mga magulang o kahit kay Lana. Iris, hindi ba pwedeng magsikap kang makisama sa pamilya mo? Noong nag-iisa lang sila na sa bahay, ayos na ayos ang lahat. Bakit kailangan mong gawing isang digmaan ang bahay na ito? Mga tanga kayong lahat. Ang tatanga ninyo talaga. Paano ka naging ang pinakamayaman sa Sioux City? Ano ang sinabi mo? Sabi ko, kung hindi ka ganoon katanga, paano mo hahayaang ikaw ang paglaruan ni Lana? Paano mo hindi nakita ang peke niyang pag-arte at mga kasinungalingan? Nanay, tatay, totoo ang sinasabi ko, pangako. Iris, alam kong hindi mo ako matanggap. Aalis na lang ako. Naniniwala kami sa iyo, mahal. Iris, huwag mong isiping dahil ikaw ang tunay naming anak, ay pwede ka nang gumawa ng kahit ano. Sila na ang anak na aming personal na pinalaki mula sa simula. Ang magandang ugali niya. Kami ni nanay ang pinakakilala. Siya ang aming ipinagmamalaki. At ikaw? Mas mahalaga pa sa iyo ang isang tangang pusa kaysa sa sarili mong mga magulang at maging sila na. Tingnan natin ngayon kung wala ang pusang ito. Kung magsasalita ka na ng may respeto. Hello? Ang pulisya po ba ito?
Mayroon akong baliw na pusa dito. Kailangan kong magpadala kayo. .th ang isang profesional na extermination team dito, ngayon din. Sige na, sige na. Patayin ang pusang iyon. Patayin ang pusa. Patayin mo. Iris. Hindi mo na ako makokontrol. Karma. Bakit ikaw, sa lahat ng tao, ang susubok na saktan ang aking Jinjin? Karma. Bakit ikaw pa sa lahat, ang susubok saktan ang Jinjin ko? Bakit lahat, gustong saktan ang Jinjin ko? Kayong mga tanga. Bingi ba kayo o ano? Bakit lahat, sinusubukang patayin si Jinjin? Bilis, tingnan mo kung. Nandito na ang pangkat ng pagbuksa. Hello? Sean? Hello. Tatay, nakauwi na ba kayo ni nanay? Nakita mo ba si Iris? Pag-uwi ko, nakita ko siya. Inaapi, si Lana. Kung mas nahuli pa kaming umuwi, si Lana ay mapapadala na sa ospital. Kailangang turuan ng leksyon ang walang utang na loob na anak na ito. Ngayon, tuturuan ko siya ng mga alituntunin ng pamilya Kiao. Tatay, napakagrabe ng kalagayan ni Iris ngayon. Huwag mo siyang galitin. At huwag mong hawakan ang pusa niya. O baka mamatay siya. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Perpektong malusog siya ngayon. Si Lana, ang naapi ulit. Sa pag-uwi mo, bumili ka ng alahas para gumaan ang loob niya. Hello? Kailan pa nagsimula si Sean na ipagtanggol itong walang hiya? Naglakas loob pa siya na makipag-agawan sa akin ng atensyon? Nanay, tatay, ang sakit ng kamay ko. Huwag kang mag-alala, Lana. Tiyak na ipagwawagi ni nanay at tatay ang hustisya para sa iyo. Paalisin natin ang pusang iyon. Para naman, si Iris ay hindi na muling maglakas loob na apihin ka. Iris, Wala akong pakialam kung totoong baliw ka o hindi. sa isang maliit na panlilin lang, kayang-kaya kong pagsiraan ka ni nanay at tatay. Kailangan kong umalis dito. Hindi ko na makokontrol ang sarili ko. Si Karma ang mamamahala. Hello. Ako ay mula sa pangkat ng pagpuksa ng pulisya. May natanggap akong trabaho. Napatayin ng isang galit na pusa dito. Lana, tapos na kaming maglaro sa bahay nyo. Umalis na tayo dito. Kayong mga, Umalis na kayo. Ako ang tumawag. May baliw na pusa sa bahay namin. Kailangan kong siguraduhin na mahuli at mapatay ninyo ang hayop na iyon ngayong araw. Nakuha ko. Patayin ninyo ang pusang iyon. Ngayon din. Iyon nga, ginulo nito ang buong bahay na ito. Huwag kang mag-alala. Profesional akong tagapatay ng peste. Hindi ako magkakamali. Hindi baliw na pusa si Jinjin. Hindi baliw na pusa si Jinjin. Kuting, malapit ka nang matapos. Iris, mamamatay ka rin. Mamamatay kayong lahat. Tumahimik ka. Iris, paano mo naman, dahil lang sa isang pusa, isinumpa ang nanay at tatay na mamatay? Patayin ninyo. Patayin ninyo ang pusang iyon ngayon din. Gusto kong makita kapag patay na ang pusang iyon. Kung ano sa impyerno, ang akala niyang magagawa niya sa akin. Huwag ninyong patayin si Jinjin. Iligtas ninyo si Jinjin. Ngayon, karapat-dapat kayong mamatay. Nagpapapansin ka pa? Ipagpapalit mo ang sarili mong mga magulang para sa maliit na kuting na ito. Tatay, dapat muna nating kapusin si Iris para hindi niya masaktan ang sarili niya. Nakikita mo ba kung gaano ka-thoughtful si Lana? Lagi kanyang iniisip? Kapusin ninyo ako ng mahigpit. Iris, kung hindi mo ako pakakawalan ngayon, Mamamatay ang pusa mo. huwag mong sasaktan yan. Lumayo ka kay Jinjin. Relax lang, bata. Espesyal na gamot sa euthanasia ito para sa mga hayop. Hindi mararamdaman ang kuting mo. Iris, kahit anong daya ang gawin mo ngayon,
Wala ka na ring magagawa kundi tumingin habang namamatay ang paborito mong pusa. Huwag niyo pong saktan si Jinjin ko. Patayin mo na. Huwag niyo pong saktan si Jinjin ko. Para malaya na ako. Patayin mo na. Jinjin, Nag-aarte ka pa? Tigilan mo yung pag-aarte. Tama na. Gawin mo na. Jinjin. Iris, ikaw. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Sinusupalpal kita, syempre. Ikaw, matandang bastardo. Huwag mong kalimutan sa iyong pagbabalik. Ako si Karma. Iyon ay profesional na lubad sa pag-akyat. Kahit isang kutsilyo ay mahihirapang putulin iyon. Isang babae na ganoon kadelikado, nakawala gamit lang ang kanyang mga kamay. Siguradong may sira ang lubid. Tatay, Hindi sinasadya ni Iris na sumigaw sa iyo. Bastos! Ako ang iyong ama. Dahil lang sa isang hampas lupang pusa, ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan? Mukhang ang panahon mo sa mental hospital ay hindi nagturo sa iyo ng kahit ano tungkol sa asal, kung paano magpanggap na baliw. magpanggap na baliw. Mali. Sa mental hospital na iyon, hindi nila ako tinawag na baliw. May iba silang tawag sa akin. Halimaw. Halimaw? Ikaw ay isang mabuting babae. Anong lakas ng loob mong tawagin ang sarili mo niyan? Kahit noong panahon na iyon, ipinadala ka namin sa mental hospital para sa ikabubuti mo. Kailangan mong maintindihan, ang tatay mo at ako ay iniisip lang ang ikabubuti mo. Mga tanga. Sino ang dapat kong unahin? Iris, pakiusap. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ako. Sisihin mo ako sa pagkuha ng pagmamahal ni nanay at tatay. Kung kailangan mong sumigaw, sigawan mo ako. Huwag mo lang idaan kay nanay at tatay. See? Iris, kung maglakas loob kang mahawakan si Lana, hinding-hindi ka patatawarin ng iyong ina at hindi na ako naniniwala sa pagpapanggap mong baliw. Gising na. Kung gayon, ikaw ang una. Hoy, Dr. Evans. Iris ang sarili kong kapatid. Bakit mo siya hinayaan na magalit ng ganito hanggang sa nagkaroon siya ng dissociative identity disorder? Ginoong Kiao, may mga bagay na sa tingin ko ay dapat masilayan mo ng sarili mo. Iris, ano ba talaga ang pinagdaanan niya? Ginoong Kiao, kung tunay mo ngang itinuturing si Binibining Kiao bilang sarili mong kapatid, ipipili ko ang lahat ng footage mula sa surveillance sa nakalipas na 3 taon. At bubuuin ng isang video para sa iyo. Siya. Tama na. Huwag ka nang magpahiya rito. Humingi ka ng tawad kay Lana ngayon din. At papatawarin ka namin ng iyong tatay. Humingi ng tawad sa kanya? Sigurado ka ba dyan? Ayos lang, nanay. Hindi ko sinisisi si Iris. Pagkatapos ng lahat, ang tagal ko nang binibigyan ng pagmamahal ninyo. Kaya naman pala, ay galit sa akin si Iris. Lana, masyado kang mabait, masyadong mahina. Kaya kanya inaapi ng paulit-ulit. Kung hindi siya hihingi ng tawad sa iyo ngayon, ako mismo ang magpapabalik sa kanya sa mental hospital kaagad. Sige, mahal. Isang marupok na babae siya. Paano siya mananatili sa ganoong magulong lugar? Itali mo na lang siya sa labas at paluhurin ng ilang araw. Ayos na iyon. CJ. Kaya hihingi ako ng tawad sa kanya. Mukhang basta gamitin ko lang si nanay at tatay bilang panangga. Si Iris pa rin ang dating talunan. Napaka. Perpekto, walang bahid na katawan. Walang kahit isang peklat. Paano ako hihingi ng tawad? Paano kung... Una, gasgasin ko ang mukha mo. Tapos babaliin ko ang mga braso mo. Ano sa tingin mo? Bastos! Ang kapal ng mukha mo. Kung may lakas ka ng loob na ipakialam kahit isang daliri mo kay Lana, lumayas ka agad sa pamilya Kiao. Mahal, hindi mo pa rin ba maintindihan? Hindi naman talaga masamang babae si Iris. Naiinggit lang siya ng kaunti, iyon lang. Iris, lumuhod ka at humingi ka ng tawad kay Lana ngayon din.
Aalagaan kita ng mas mabuti sa hinaharap. Baliw ka! Bitawan mo ako! Ganoon ba? Nasaktan ba kita? Ay, sobrang pasensya na. Huwag mo akong sasaktan! Pasensya na! Pasensya na. Gusto mo to, di ba? Kaya kong ulit-ulitin yan maghapon. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Baliw ka. Pakawalan mo ako. Bastos. Pakawalan mo siya. Bastos. Bitawan mo ako. Ikaw, bastos, tigilan mo yan. Bitawan mo ako. Ikaw ay isang halimaw. Halimaw. Sige, magsigaw ka. Habang mas malakas ang sigaw mo, lalo akong nasasabik. Hindi ako katulad ng tangang si Iris na yon. Hindi kami pareho ni Iris. Ang librong yon ay mahilig sa katahimikan. Ngunit ako, nabubuhay ako sa mga sigaw mo. Iris, tigilan mo ang pagpapanggap na baliw. Tigilan mo ang pananakit kay Lana. Tatawagan ko na ang mental hospital para kunin siya at disiplinahin ng maayos. Iris, hindi na siya babalik pa. Hayaan mong linawin ko ang isang bagay. Mula ngayon, maaari niyo na akong tawaging Karma. Karma? Karma. Gising na ang kanyang alter ego. Sean, wala talaga akong alam na nagawa ko para magalit ng ganito si Iris. Bigla na lang niya akong sinuntok. Ang sakit-sakit. Sean, tawagan ang mental hospital. Kunin niyo siya ngayon din. Dalin ninyo ang bastardo na ito. Kung mahilig siyang magpakabaliw, ibalik niyo siya doon para manirahan kasama ng mga tunay na baliw habang buhay niya. Ikaw? Hindi ka si Iris. Sino ka? Bitawan mo, si Lana. Sean, ako ito, si Karma. Kanina pa ako humihingi ng paumanhin sa kanya. Tama ba? Sean, Hindi ganoon. Nababaliw na siya. Hindi kailanman gagawa ng ganito si Iris. Tama si Dr. Evans. Naipit na si Iris. At lumabas ang kanyang alter ego. Kumalma ka, Iris. at ikaw naman. Nagsasawa na ako sa paglalaro sa iyo. Maglaro ka na lang ngayon sa pusa. Bastardo ka. Nagkukunwari kang baliw. Matandang bastardo. Gusto mo rin bang subukan? Hindi ka na makapaghintay? Karma, huwag kang gumawa ng anumang kapusukan, okay? Hayaan mo siyang magpakabaliw. Tingnan natin kung may lakas ng loob siyang saktan ang sarili niyang ama. Si Karma ay isang halimaw. Wala nang natitirang pagkatao sa kanya. Ikaw, anong karapatan mong saktan siya? Mahal, kung hindi ka pinigilan ni Sean. Nagawa mo na sana. Gusto mo pa bang makipaglaro sa akin? Ikaw, lumayo ka sa akin. Tumawag ka ng tao. Tumawag ka sa mental hospital ngayon din. Tama na. Ginagawa mo lang itong lahat para sa kapakanan mo. Ayaw kong maniwala na ang isang normal na tao ay bigla na lang magiging baliw. Alice? Na ako? Sandali, Ginoong Kiao. Ito na ang pinakamataas na dosage ng pampakalma. Kung talagang si Karma ang lumabas. Kailangan nating gamitin ito. Gusto mo ring makipaglaro? Makikipaglaro sa iyo si Sean. Umepekto na. Anong karapatan mo? Iris, ayos lang. Tiyak na, ibabalik kita. Sean, ikaw lang ang makakagawa noon. Kailangan mong pagbayarin siya. Nagbibiro lang ako. Nagbibiro lang ako. Nagbibiro lang ako. Bakit hindi ito gumagana? Ito na ang pinakamataas na dosis?
Ang pinakamataas na konsentrasyon ng pampakalma. Dahil matagal nang patay si Iris. Walang nagmalasakit sa kaawa-awang kaluluwa na iyon. Kaya naisip ko, ako na lang ang pumalit. Hindi man lang gumagana ang mga pampakalma. Huwag mong sabihin, patay na talaga si Iris? Iris. Iris, gising ka na, pakiusap. Narito ako. Nakakadiri yan. Lumayas ka sa akin. Bitawan mo ako. Sean, Bitawan mo siya ngayon. ayaw kong saktan ka nitong maliit na cute. Ang bastardo na ito ay tuluyan ng nababaliw. Tawagan mo sila ngayon, palayasin mo siya. Iris, gising ka na, pakiusap. Gising na. Ano ba yan? Yung cute na yon. Hindi ba't patay na siya? Oo nga. Yung unang baril na ibinigay namin ay anesthetic lang. Hindi pa namin naibigay ang gamot sa euthanasia. Ngayon, ang anesthetic ay wala na ang bisa. Jinjin. Ang kahabag-habag kong Jinjin. Iris, kaya mo yan, Iris. Kaya mong gumising. Tumahimik ka. Tumahimik kayong lahat. Tumahimik ka. Ang mga bituin sa langit ay hindi nagsasalita. Ang mga bata sa lupa ay nangungulila sa kanilang mga ina. Ang mga mata sa langit ay patuloy na kumikislap. Ang puso ng isang ina ay tulad ng ang bulaklak ng mapurol na yelo. Tatay, nanay, miss na miss ko na kayo. Tatay, nanay, miss na miss ko na kayo. Tumahimik ka, tumahimik kayong lahat. Ayokong bumalik, ayokong bumalik, wag niyo akong pabalikin. Jinjin. Nagsawa ka na ba sa pagpapanggap? Ngayon, ibabalik kita sa mental hospital. Ano nang nangyayari sa akin? Nangyayari na naman ba ito? Jinjin. Tatay, huwag kang magalit. Nakausap ko na ang doktor. Basta ligtas ang pusa na ito, ang kalagayan ni Iris, hindi na muling lalala. Food Festival Influencer, binatikos ang Lu Group, inilantad ang pamantayan sa pagde-date ni Ginoong Lu. Lahat para sa nangungunang iskolar ng probinsya. 3 taon na ang nakalipas, inagaw ni Iris ang titulong pambansang nangungunang iskolar. Ngayong pagkakataon, hindi ko siya papayagan na nakawin muli ang atensyon. Jinjin. Ilalabas ko tayo rito. Palayo sa lahat ng mga baliw na ito. Nanay, tatay, gusto kong makapasok sa Beridia at pakasalan si Liam. Pero ngayon, sinabi sa akin ni Iris, kung makakapasok ako sa Beridia, gagawin niyang impyerno ang buhay ko. Ano? Ang batang yan. Sinusubukan na naman ba niyang saktan si Lana? Ikulong siya. Ngayon din. At panatilihin siyang nakakulong hanggang matapos ang mga pagsusulit ni Lana. Tatay, 3 taon nang hindi pumapasok sa paaralan si Iris. Kailangan niyang sumabay kay Lana sa pagsusulit ngayong taon. Para saan pa siya magte-take ng exams? Ang ginagawa lang niya ay magkunwaring baliw. Napakainggitin ni Iris. Tiyak na makakaabala siya sa pag-aaral ni Lana. Sa kalagayan ng ekonomiya ngayon, kung ang ating Lana lamang makakapasok sa Beridia at pakasalan si Ginoong Lu, ang stock ng ating kumpanya magkakaroon ng pag-asang bumangon. Siya, tama na. Ang mga pagsusulit ni Lana, ang pangunahing prioridad ngayon, hindi matatag ang kaisipan ni Iris. Marahil ang pagkulong sa kanya sa ngayon ay isang paraan upang protektahan siya. Iris, sa pagkakataong ito, hindi kita bibigyan ng kahit isang pagkakataon. Lana. Ang pamilya Kiao. Maligayang pagdating sa impyerno na itinayo ko para sa iyo. Lana, sa susunod na linggo na ang eksamen. Dito ka lang sa bahay ngayong linggo. Hindi ka pupunta kahit saan. Nasaan ang mga libro ko? Hindi naman talaga maganda ang mga grado mo at 3 taon ka pang hindi nakapag-aral. Talagang babagsakan ito. Pero kung magpapakabait ka ng todo, baka isipin namin na hayaan kang malapit sa opening ceremony para makikinig ka na lang mula sa labas. Palagi na lang silang pabor kay Lana. Akala nila tamad ako. Hindi na ako makapaghintay na makita ang mga mukha nila.
kapag dumating na ang araw na iyon. Tatay, nanay, kailangan kong makausap ng sarilinan si Iris. Iris, sinong mag-aakala? Talagang nasira ko ang utak mo. Baliw, Bing? Hindi ka makakapag-eksamen, di ba? Habang ako naman. Basta makapasok ako sa Universidad ng Luntian, makakapagpakasal ako kay Liam, anak siya ng pinakamayamang tao. Kapag nangyari iyon, tataas ng todo ang stock ng pamilya Kiao. Pero ikaw, dito ka na lang magpakailanman. Baliw ka. Hindi ka dapat sumusulit, di ba? Pero ako, basta makapasok ako sa Universidad ng Luntian, makakapagpakasal na ako kay Liam, ang anak ng pinakamayamang tao siya, pagkatapos ng lahat. Kapag nangyari yon, tataas ang halaga ng stock ng pamilya Kiao. At ikaw, dito ka na lang mabulok habang buhay. Hindi naman talaga nila iniisip na mapipigilan ako ng bagay na to. Hindi ba mas masaya na personal kong durugin ang maliliit nilang pantasya at gawing buhay na impyerno ang buong entablado? Mas masaya talaga. Iris, napakasamang babae mo. Ang mabubuting babae nakakakuha ng reputasyon, pero ang masasamang babae nakukuha ang lahat. Sir, narito ang mga larawan ng mga babaeng may kalagayan mula sa lahat ng pangunahing pamilya. Narito na. Si Chairman ay nag-aayuno. Sabi niya na hanggat hindi ka pumipili ng asawa ng apo, hindi siya kakain. Ang mga numero ni Chairman ay sobrang taas nitong mga nakaraang araw. Ang kaunting pag-aayuno ay maaaring maging mabuti pa para sa kanya. At nagpakalat siya ng ating usapan. Alam mo ba kung gaano kalaking problema ang idinulot nito sa akin? Alisin mo ako sa trending na paksa. Tinatawagan mo ang numerong ito ng 10 beses sa isang araw sa loob ng 3 taon ng tuloy-tuloy at walang sumasagot. Baka naman blocked ka na niya simula pa noon. E di susubukan ko habang buhay. Kahit na ang IQ mo ay hindi 100, dapat ay naiintindihan mo pa rin ang pagtitiyaga. Ilan ba ang tao sa mundong ito ang may mas mataas na IQ kaysa sa iyo? Kahit na ang isang henyo ay kailangang magpakasal at magkaanak, di ba? Si Chairman ay umaasa pa rin na maipapasa mo ang mga superior na genes sa susunod na henerasyon. Sa wakas, sumagot ka. Ang laging pangalawa. Bakit ako matatakot na sumagot? Tumatawag ang walang hanggang pangalawa, ha? Parang matatakot akong sumagot. Walang hanggang. Pangalawa. Narinig ko ba ng tama to? These are Ade. Anong tawag mo sa akin? Kukuha ako ng pagsusulit ngayong taon. Kaya kumuha ka ng admission ticket para sa akin. Bakit ko dapat pakinggan ang sinasabi mo? Hindi mo ba gustong makipagkumpetensya sa akin? Makipagkumpetensya? Nakakuha na ako ng perpektong score. Nakakuha ka ng 750 dahil yun ang limitasyon mo, ay 750 lang. Nakakuha ako ng 750 dahil yun na ang pinakamataas na pwedeng makuha. Sige, tinatanggap ko ang hamon. Pero, hello? Ang mundo ng mga henyo. Hindi ko maintindihan. 3 taon. May ideya ka ba kung ano ang naging buhay ko sa 3 taong yon? Mga kompetisyon sa matematika, mga kompetisyon sa fizika, B. Yung babaeng si Iris. Balagi kang talo. Ikaw lang ang naging kalaban ko? Batay sa mga transcript na ito, hindi ka katapat niya. Ang pakikipag-usap sa mga tao na may IQ na mas mababa sa 100 ay pag-aaksaya ng oras. Iris, ikaw ang pambansang namungunang iskolar. Maligayang bati.
Hoy, sino ang hinahanap mo? Hello, Iris. Ako si Liam. Liam, Sa bawat Olympiad, tayo ang una at pangalawa. Ako ang iyong isa at tanging kalaban. Hoy, Iris, iyan yung lalaking laging pangalawa. sige, labanan mo siya. Huwag kang mag-astang magaling. Paano kung ibigay mo sa akin ang numero mo? Magkaribal tayo ulit. Wala akong telepono. Well, di gamitin mo yung akin. 3 taon na ang nakalipas. Hindi mo ako hinarap sa piging ng nangungunang eskolar. Ngayon gusto kong makita kung ano ang iyong naging. Isuksok mo na lang sa ilalim ng pinto. Ginoo, nawawala na ba tayo? Sino bang may matinong pag-iisip ang magkukulong sa pambansang nangungunang eskolar sa isang basurahan na tulad nito? Para bang tinatrato nila siya? Parang aso. Hindi. Hindi, dito nga, siya nga. Liam, 3 buong taon. Dito ka nakakulong? Seryoso? Ito ba ang sikreto mong panlilinlang? Lana, grabe ang pagpaplano mo noon. Lahat para sa kanya, para lang makulong ako sa mental hospital. Liam Lo, ang henyong tagapagmana ng Grupo Lo, ay kumakalat ang balitang magpapahayag ng publiko sa piging ng nangungunang eskolar para sa pambansang nangungunang eskolar. Lana, Bakit mo ginigiba ang mga gamit ko? para mahuli mo si Liam, naging pambansang nangungunang eskolar ka talaga. Ganda. Hindi ka na muling hahawak ng libro. Dahil grabe ang pagkahumaling mo sa kanya. Gagawin ko siya na personal kang ipadala sa impyerno. Nakakulong ako dito. Dahil baliw ako. Baliw! Hoy! Ingat! Ginoo! Kukunin ko ang mga bodyguard. Umalis ka sa daan. Ang nakakahiya naman. Biro lang pala ang lahat? Ang galing mong magpatawa, Iris. Hindi ako nagbibiro. Henyo sa kaliwa, baliw sa kanan. Nakita ko na ang pagiging henyo mo. Ngayon, gustong-gusto kong malaman kung ano ang hitsura mo kapag nababaliw ka. Ang pagiging curious sa isang tao ay unang hakbang para magkaroon ng nararamdaman. Mag-ingat ka, Liam. Mayabang ka rin. Oo, panalo ako. Sayang naman. Ako ay talagang curious din sa'yo. Ano? Ay nako, ang boss ay talagang napasunod na kay Iris. Ikaw, Maghintay ka lang, ilalabas kita. huwag kang gumalaw. Iwan mo na lang sa may pinto. Kung hindi kita makita sa piging ng nangungunang eskolar, edi kahit anong plano mo, wawasakin ko ang pintong ito. Mukhang talagang gusto kanya. Pero bakit hindi mo sabihin sa kanya na sila na ang gumawa nito sa'yo? Hindi ko kailangan ng sinuman para magkaroon ng hustisya para sa akin. Ang kailangan ko lang ay isang entablado kung saan nakatutok ang mga mata sa akin. At isang perpektong audience para wasakin ang pamilya Kiao. Pamumuno sa pamamagitan ng salita, ha? Iris, talagang masamang babae ka. Ang mga sagot sa practice exam na binili natin sa halagang 3 milyong dolyar ay sulit na sulit. Ang galing talaga ng ating Lana. Wala sa ibang mga dalagita mula sa magagandang pamilya ang nakakuha ng ganitong kataas na marka. At ang mga nakakuha man ay wala ang linya ng lahi ni Lana. Mukhang sa taong ito, si Lana ay talagang magpapakasal sa pamilya Lu. Nanay, Kayo na lang magsaya kasama si Lana. Nasaan na ngayon si Iris? Gusto ko siyang dalhan ng pagkain. nanay,
Tatay, Sean, sa panahong ganito, gusto kong magdiwang kasama ang buong pamilya ko. Buntong hininga. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang exam ni Lana. Kapag lumabas na ang kanyang mga marka at nakapagpakat na si Lana sa pamilya Lu, ang mga stock ng pamilya Kiao natin ay tataas ng husto. Pasensya na, Lana. Wala akong pakundangan doon. Iris, malapit na akong ikasal kay Liam. Samantala, ikaw ay pwedeng mabulok diyan sa storage room magpakailanman. Kakalabas lang niya sa mental hospital at ngayon nakakulong siya sa isang lugar na ganito. Hindi katakataka kung bakit magkakaroon siya ng personalidad ng halimaw. Binibining Kiao. Narito ang hiniling mo. Tumabi ka, JC Evans. Lumayo ka sa pinto. Umurong ka, JC Evans. Umalis ka sa pinto. Pasensya na, hindi ko sinasadya na takutin ka. Sanay na ako. Narito ang footage ng seguridad ng ospital na hiniling mo. Dinala ko ito para lang sa'yo. Hawakan mo ito para sa akin. Ang katotohanang nakalabas na ako. Huwag mong sasabihin sa pamilya Kiao. Dahil sigurado akong ayaw mo na bumalik ako para samahan ka, di ba? Tama. Oo, syempre. Ang file na ito, ipadala mo ito sa address na nakalista. Aalis na ako. Ito ay ang ikalimang linya ng patunay para sa Goldbach's Conjecture, Binibining Chiao. Ang henyong matematiko na ang nagpatunay sa unang 3 linya, 3 taon na ang nakalipas. Nagpanggulat sa mundo, pagkatapos ay biglang nawala. Ang henyong iyon. Natigil na naman tayo sa unang 3 linya. Posible kaya na kung hindi natin mahahanap ang misteryosong taong iyon, si Karma, ang Goldbach's Conjecture, ay magpakailanman na mapipirmi sa 3 linya? Professor Collins, ito ang mga imbitasyon para sa ampiging ng nangungunang iskolar ngayong taon. Kung wala kang nakikitang problema, ipapadala ko na ang mga ito. Ngayong taon, mayroon tayong iskolar na may perpektong marka. Talagang patuloy na dumarating ang mga magagaling. Nagulat ako na nakakatanggap pa rin tayo ng sulat sa mga panahong ito. Karma, galing sa kanya ang sulat na ito. Kailangan kong hanapin siya. Professor Collins, malapit nang magsimula ang ampiging ng nangungunang iskolar. Bakit hindi ka maghintay hanggang matapos ito, bago hanapin ang misteryosong taong ito, si Karma? Kunin mo ako doon agad. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng kahit isang sandali. Nanay at tatay, Sean, isusuot ko ang bestidang ito sa ampiging ng nangungunang iskolar. Kumusta ang itsura ko? Talagang napakaganda mo. Ang mga mata ng lahat ay tiyak na nakatuon sa iyo. Nakakalungkot lang. Hindi pa kailanman dumalo si Liam sa angpiging ng nangungunang iskolar. Lana, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng piging, dadalhin kita sa kanilang pamilya para magproposisyon ng kasal. Narinig ko na ngayong taon, si Chairman Lu ay nagbigay ng huling ultimatum kay Ginoong Lu ngayong taon. Dapat siyang mag-uwi ng asawa ng apo. Ginoo, dumating na ang imbitasyon para sa angpiging ng nangungunang iskolar. Po, nandito na ang imbitasyon para sa piging ng nangungunang iskolar. Dito mo dalhin. Bilisan mo. Tingnan mo, ito ang imbitasyon para sa pambansang nangungunang iskolar.
Nagawa mo. Ikaw ang pambansang nangungunang iskolar. Sa wakas! Ang hirap na pinagdaanan ko nagbunga rin sa huli. Binabati kita, mahal. Kaya nga dumating talaga. Parang nagastos ng maayos ang pera. Ngayon, si Ginoong Lu ay mapipilitang pakasalan ka. May balita, Liam, ay darating sa piging ngayong taon. Hindi kailanman dumalo si Ginoong Lu sa piging ng nangungunang iskolar sa mga nakaraang taon. Ngayon, tiyak na dumadalo lang para sa iyo, Lana. Ayaw na ayaw ni Liam Lu sa mga ganitong okasyon. Siguradong si Chairman Lu ang nag-uudyok sa kanyang magpakasal. Tatay, nanay, Sean, tara na. Huwag nating patagalin si Liam. Siye. Hi, Anong klaseng itsura ang gusto mo? gusto ko ng itsurang na magpapabago sa paningin ng lahat sa akin. Kaibigan ko, sa pagkakataong ito, magkasama tayo sa bagay na ito. Ang saya-saya ng party. Maligayang bati. Maligayang bati, Ginoong Kiyaw. Ang pamilya niyo pala ang nagkaroon ng pambansang nangungunang iskolar. Kapag umangat ka na, sana maalala mo akong tulungan. Lahat ito ay dahil sa sipag ni Lana. Pagkatapos ng piging ng nangungunang iskolar, kahit anong gusto mo, bibilhin ko para sa iyo. Sige, please. Ang galing mo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na makapunta sa piging ng nangungunang iskolar at mapalawak ang aking pananaw. Nandito pala si Ginoong Lu. Boss, mukhang niligawan ka na naman niya. Hindi ko inasahang magiging on-time siya. Anyway, handa na ang entablado para sa kanya at siguradong magiging grand ang pagpasok niya. Narinig ko si Ginoong Lu ay may IQ na antas mensa na 100 at 90, kaya siya ay isang henyo sa mga henyo. Karaniwan ay ayaw niya na pumunta sa mga ganitong klaseng okasyon. Hindi ako makapaniwala na talagang siya mismo ang pumunta ngayon. Para sa iyo siguro siya pumunta, ang pambansang nangungunang iskolar. Narinig ko na noong araw, si Ginoong Lu ay nalamangan ng isang misteryosang babaeng top scholar at naging pangalawa. Kaya laging may espesyal na interes siya sa mga babaeng top scholar. Paano maihahambing ng babaeng top scholar na iyon ang aming Lana? Eksakto. Lana, hindi lang ikaw ang pambansang nangungunang iskolar. Ang iyong pamilya at hitsura ay napakaganda rin. Ikaw at si Ginoong Lu ay halos magkatulad na magkatulad. Liam, salamat sa pagpunta sa piging ng nangungunang iskolar para sa akin. At ikaw ay? Liam, nakalimutan mo na ba? Ito ang aking kapatid, si Lana Kiao. Siya rin ang pambansang nangungunang iskolar ngayong taon. Sean, nagbibiro ka ba? Ang IQ niya ay hindi hihigit sa 70. Kahit bigyan mo siya ng 100 taon pa, hindi pa rin siya makakakuha ng ganoong kataas na marka. Ikaw. Ginoong Lu, totoo ang sinasabi ni Sean. Ang pambansang nangungunang iskolar ngayong taon, tay ang aming mismong si Lana. Liam, kahit na magkaibigan tayo, wala kang karapatang insultuhin ang kapatid ko. Sean, alam mo ba ang ayaw na ayaw ko? Kapag ginagago ako ng mga tao. Ang maliit na palabas ninyong ito ay talagang nakakainis na. Ginoong Lu, hindi ako maglalakas loob na magsinungaling tungkol sa bagay na ganito kalaki. Tingnan mo, nandito mismo sa imbitasyon na inimbitahan ang pambansang nangungunang iskolar sa piging ng nangungunang iskolar. Well, opisyal itong sertipikado. Ang totoong bagay. Ang babaeng iyon hindi papayag na makalusot ito. Ano kaya ang palabas na inihanda niya? Liam, alam kong hindi ako ang pinakamatalino noon, pero palagi kitang nagustuhan. Para sa iyo lahat ito. Tinalikuran ko ang senior year ko ng 3 beses para lang maging pambansang nangungunang iskolar. Ang pamilya namin ay hindi nagsisinungaling sa iyo. Sumusumpa ako. Tiyak na makikita ni Ginoong Lu kung gaano kakahirap nagsumikap. Ginugil trip mo ako, ha? At hindi naman ako kilala sa pagiging makatarungan. Liam, huwag mong ipilit. Alam mo ba kung gaano kasikap nagsumikap si Lana para lang maabot ang sinasabi mong pamantayan mo para sa isang partner?
Alam mo ba talaga? Maghintay ka lang at makikita mo. Ang palabas ay magsisimula na. Liam, palagi kitang nagustuhan. Palagi. Ginawa ko lahat ng preparasyong ito para lang sa iyo. Ang oportunidad ay pumapabor sa mga handa. Ngunit kung walang oportunidad, ang lahat ng preparasyong iyon ay sayang lang. Alaynan, binibining Kiao. Hindi masama. Teka, hindi ba nakakulong si Iris? At yung mga damit na suot niya, anong nangyari doon? Anong akala niyang ginagawa niya rito ngayon? Sino yun? Ang ganda ng dating niya. Oh, Hindi pa ako nakakita ng babaeng may ganoong karangya at kagandahang asal. Para bang siya na mismo ang pinakaparangal na bisita. Alam ko na, lahat ng ito, ginawa mo Iris. Kaya, ano na ang susunod mong gagawin? Kaya maghintay ka na lang at panoorin. Lana, di ba yan si iyong baliw na kapatid mo? Anong ginagawa niya rito? Kapatid ni Lana Kiao, anak ka rin ng pamilya Kiao. Sila yon. Sila ang nagkulong sa'yo sa lugar na yon. Bastardo ka. Sinong nagpalaya sa'yo? At itong mga damit na to, saan mo ninakaw yan? Ngayon ang malaking araw ni Lana. Anong ginagawa mo na sumulpot ka rito? Ano nang akala mo na iyong isang mumurahing bodega at ilang kadena na walang silbi ay makakapigil sa akin? Ang pinabayang bodega ng pamilya Kiao ay nasa demolition zone. Nakatakda na itong gibain sa lalong madaling panahon. Sina nanay at tatay ay ikinulong si Iris sa isang lugar na ganoon. Halos parang death sentence yon. kailan ka lumabas? 2 linggo na ang nakalipas. At kumuha ako ng pambansang pagsusulit. Ang pambansang top scholar ngayong taon ay ako, Iris Kiao. Ano? Ang pambansang top scholar. Hindi ba sila na yon? Ginoong Kiao, isang top scholar lang ang maaaring mag-exist. Pero 2 ang anak ninyong babae. Kaya ang pambansang top scholar ngayong taon. Sino ba talaga yon? Siyempre sila na yun. Tamad lang si Iris. Paano siya magiging top scholar? May isang bagay na hindi ninyo alam. Si Iris lumaki sa probinsya. Ang kanyang mga ampon na magulang ay mga magsasakang hindi marunong magbasa at sumulat. Lagi siyang nasa pinakababa ng klase. Pero ang aming Lana, pinabibuong buhay niya, mayroon siyang access sa pinakamahusay na educational resources. Kaya ang top scholar ngayong taon, kailangang si Lana. Ang pamilya Kiao, ginagawang parang tama ang kanilang halatang double standards at kawalang katarungan. Ang lakas ng loob nila. Hindi lang siya ikinulong sa lugar na yon para sa exam. Gaano ba karami ang hirap na kanyang dinanas sa pamilyang ito? Iris, ang pagpapanggap bilang pambansang top scholar ay labag sa batas. Hindi mo pwedeng itapon ang iyong kinabukasan para lang makaganti kay Lana. Para sa lahat ng hindi patas na pagtrato na iyong dinanas nitong mga nakaraang araw, babayaran ko yan sa'yo. Hindi ka karapat-dapat. Matapos ang lahat ng pinagdaanan mo nitong mga nakaraang araw, babayaran ko ang lahat. Hindi ka karapat-dapat. Iris, ang kapal ng mukha mong pumunta rito. Ayos. Kapag ikaw ang katulad kong baliw ang pamantayan, makikita lang ni Liam kung gaano ako kahusay. Kahit anong gusto mo, mabibigay ko sa'yo. Pero naging, ang pambansang, nangungunang iskolar ako, para lang kay Liam. Bakit kailangan mo pang kunin ito sa akin? Alam na alam mo. Ang kaya kong gawin. Ano ang nagpapalagay sa'yo? Na may karapatan kang sabihin yan? Kahit anong mahalaga sa'yo, kukunin ko lang. Kung may lakas ng loob ka, kunin mo ng sarili mo. Narito na si Professor Collins mula sa Universidad ng Lontian. Siya ang propesor mula sa Universidad ng Luntian. Paumanhin sa paghihintay. Maligayang pagdating sa lahat. Sa taunang piging ng mga top scholar ngayong taon. Nandito na si Professor Collins. Ngayong nandito na si Professor Collins. Malalaman na natin kung sino talaga ang National Top Scholar ngayong taon. May pagdududa pa ba? Maliwanag na si Lana? Tapos na ang panahon ng mga diamanteng nakatago sa ilalim ng lupa. Ang pinakamahusay na edukasyon lang ang makakapag-produce ng pinakamalakas na top scholar. Mukhang talagang nainggit ang ate mo. Sa pagiging top scholar mo, nagkukunwari pa siyang siya ang top scholar. Hintayin mo lang. Kapag ibinigay ni Professor Collins sa'yo ang sertipiko, talagang mapapahiya siya. Iris,
Kahit na sumali ka sa exam ngayong taon, hayaan mong linawin ko, ang titulo ng National Top Scholar ay akin. Iris, mahal. Alam kong sa loob ng maraming taon ay mag-isa ka lang namuhay at laging naiinggit ka kay Lana. Kung makikita mong personal na ibibigay ni Professor Colin ang sertipiko kay Lana, lalo ka lang masasaktan. Umalis ka na lang. Dito siya mananatili. Dahil mahilig siyang magsinungaling, pag-usapan natin ang pag-aaral niya, malayong malayo siya kay Lana. At may kapal pa ng mukha para mag-claim na siya ang top scholar, sinusubukang nakawin ang tagumpay ni Lana. Di hayaan mo siyang manatili at makita niya mismo kung sino ang tunay na top scholar. CJ, at ikaw naman ang matututo. Kung ano talaga ang ibig sabihin Ng pagdadala. ng kahiyan sa Inyong sarili. Mga ginang at ginoo. Ngayong taon, ang Beridia ay naglabas ng napakaraming talento. May dalawa akong magandang balita. Una, ang pambansang nangungunang iskolar ngayong taon ay hindi lang nanguna sa buong bansa. Nakakuha pa ng perpektong score. Perpektong score? Ating papurihan, si Lana Kiao. Kaya ito pala ang kanyang paghihiganti. Ang galing. Itaas mo siya ng mataas, tapos panoorin mong bumagsak. Nagbunga rin ang lahat ng pagsisikap. Walang kahit isang puntos na nawala. Ikaw ang ipinagmamalaki at ligaya ni nanay. Umakyat ka na at kunin mo ang iyong parangal. Ginoo, itong si Lana. Hindi lang basta pumasa sa exam para sa iyo. Isa rin siyang dalaga mula sa isang prestihiyosong pamilya. Tiyak na magugustuhan siya ng chairman. Sa tuwing magbubuka ka ng iyong bibig, ipinapakita mo kung gaano ka katanga. Ang aking pagbati, Lana Kiao. Ang iyong marka sa exam. Bumasag sa 3 taong record dito sa Beridia. Ang pambansang nangungunang iskolar noong 3 taon ang nakalipas ay 3 puntos lamang ang kulang para sa perpektong marka. Sino ang mag-aakala na iyong babasagin ito makalipas ang 3 taon? Muli, binabati kita. Salamat, Professor Collins. Patuloy akong magsisikap. Iris, kaya lumabas na ang katotohanan. Ang ating Lana ay hindi lang ang pambansang nangungunang iskolar. Siya ang nangungunang iskolar na may perpektong marka. Ngayon nakikita mo na ang pagkakaiba ninyong dalawa? Malinaw na malinaw. alam na alam ko. Sa antas ng katalinuhan ni Lana, saan siya kumukuha ng kapal ng mukha para mag-claim na siya ang pambansang nangungunang iskolar? Malinaw. Hindi ko talaga maintindihan. Sa katalinuhan ni Lana, saan ba niya nakukuha ang kumpiyansa para siguradong sigurado siya ang pambansang nangungunang iskolar? Liam, nalampasan ko na ang pambansang nangungunang iskolar mula 3 taon na ang nakalipas. At mula ngayon, wala nang makakalampas sa akin. Ginong Lou, pinaghirapan talaga ng aming Lana na maging karapat-dapat sa inyo. Sinikap niya talaga, kaya naman naging pambansang nangungunang iskolar siya. Kung kontento na kayo kay Lana, ang ating dalawang pamilya ay maaari nang tapusin ang usapin sa kasal ngayong araw. Hindi ako kontento. Liam, bakit? Akala ko ba matatalinong babae lang ang gusto mo? Liam, mayroon ka bang kinikilingan laban sa akin? Kaya sa tingin mo hindi ako kasing galing niya? Siyempre, hindi ka kasing galing niya. Dahil itong numero ng admission sa pagsusulit ng perpektong score na top scholar ay kay Iris. Liam, anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ginoong Lou, anong ibig mong sabihin diyan? Malinaw na nakasulat dito, ang pangalan ni Lana. Bingi ka ba? Ito numero ng admission sa pagsusulit. Ay akin. Liam. At ikaw, Binibini. Ang pagnanakaw ng numero ng admission sa pagsusulit at pagbibintang ng walang basehan sa iba na gumawa nito ay parehong malubha. Kaya nyo bang panagutan ang inyong mga sinabi? And. Ang numero ng admission sa pagsusulit na ito ay personal kong inasikaso para kay Iris Kiao kung nagsisinungaling ako. Mabangkarote sana ang pamilya, Lou. Ginoo, mag-ingat po kayo sa inyong mga salita. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang mabankrupt ang boss mo. Professor Collins, hinihiling kong ilathala ang aking mga marka. Binibini, anong pangalan mo? Iris Kiao. Ang yin sa pangalan ko ay nangangahulugang sanhi. Sanhi at bunga. Pwede kayang ito ay isang pagkakataon? Xiao Song,
Mag-log in sa sistema ng pagtingin ng marka. Tingnan mo ito ngayon din. Ang mga marka ng estudyanteng si Iris Kiao. $140 puntos? Hindi man lang kalahati ng puntos ni Lana iyan. Ito lang ang nakuha mo? Tama si Lana tungkol sa iyo. Wala ka kundi. Walang silbing basura. Lana Kiao. Mga markang ganito kahabag-habag. Kung itatapon mo ito sa lupa para tapakan ng aso, mas mataas pa ang puntos na makukuha ng aso. Professor Collins. Ito mismo, ang tunay na score ni Lana Kiao. Kasinungalingan yan. Malinaw na score mo ito. Ako ang pambansang nangungunang iskolar. Ang perfect score top scholar. Iris, hindi pa ba sapat ang ginawa mo? Ang mga grado ni Lana ang nagsasalita para sa kanya. Ang pinakamababa niyang score ay hindi kailanman naging mas mababa sa 600 puntos. Tigilan mo na ang pagpapanggap sa aking pagkakasala, okay? Pagkakasala mo, isang bagay na hindi naman umiiral. Ano ang mapapakinabangan ko dyan? Iris, ikaw. Bastos, patuloy kang gumagawa ng eksena? Hanggang kailan pa? Bumalik ka sa storage room. Ngayon din. Katahimikan. Estudyanteng Iris Kiao. Hindi kita kilala, ngunit pinagkakatiwalaan ko si Liam. Ang masusing investigasyon ay nangangailangan ng oras. Nagmamadali akong maghanap ng isang tao. Kapag naimbestigahan ko na ito, ipagbibigay alam ko sa iyo. Bakit? Bakit kailangan kay Iris? Talagang hindi ko maaaring hayaan ang pamilya Kiao at si Liam na malaman na si Iris ang pambansang nangungunang iskolar. Sinisira mo ba ang ebidensya? Professor Collins, may mungkahi ako. Maaari nating pagpasyahan dito at ngayon din kung sino ang tunay na top scholar. Bukod pa riyan, nagkita na pala tayo 3 taon na ang nakalipas. 3 taon na ang nakalipas? Grati, ikaw ba ay? Bastos, ang pagsipsip mo ngayon kay Professor Collins ay walang saysay. Professor Collins, pakiusap, kailangan mong imbestigahan ito ng mabuti. Professor Collins, hayaan ninyo akong muling magpakilala. Ako si Karma. Ikaw si Karma? Karma, ang nakapagpabagabag sa buong mundo 3 taon na ang nakalipas. Ang henyo sa matematika ay si Iris Kiao pala? Lagi nang hinahangaan ng boss si Karma. Sino ang mag-aakalang ito pala ang kanyang pinakamalaking karibal? Ay naku, malamang ang boss hindi na makakalimot nito. Professor Collins, bakit hindi ninyo kami bigyan ng isang huling hamon na tanong? Ang sino mang hindi makasagot nito ay nagsisinungaling. Isang huling hamon na tanong. Ang munting cute na ito, si Iris, ay sinusubukan talagang ipahiya ako sa harap ng publiko. Hindi siya susuko hanggat hindi siya ganap na natalo. Lana, makipagpaligsahan ka sa kanya. Ikaw ang nangungunang iskolar na may perpektong marka. Papanagutin mo siya sa kanyang kamangmangan. Matandang bastardo, sinusubukan mo bang itapon ako sa mga lobo? Bibigyan ko kayo ng isang huling hamon na tanong. Iris, Lana, para maging patas, pareho ang tanong. Ang sino mang makasagot nito ay nagpapatunay sa kanilang punto. Ito ay Goldbach's conjecture, ang pinakadakila sa 10 malalaking problema ng mundo. Mukhang hindi sinusubok ni Professor Collins kung sino ang pambansang nangungunang iskolar. Sinusubok niya kung si Iris nga ba talaga si Karma. Anong pinag-uusapan? Kaninong hinuha? May kinalaman ba ito sa nangyari ngayon? Nagsisimula na bang gawin ni Iris? Mas mabilis pa kay Lana. Isang tunay na estudyanteng may perpektong marka. Isang taong talagang kailangang mag-isip. Sa bilis na yon, halatang hindi siya nag-iisip. 2 linya na ang natapos ni Iris. At nasa pangatlo na siya ngayon. Iyon ang huling linya na ipinahayag hanggang ngayon. Ginoo, nagsimula na ring lutasin ni Binibining Lana. At, ang kanyang pamamaraan ay mukhang kapareho ng kay Iris. Magkapareho. Bakit ka kinakabahan? 3 linya pa lang ang naipapahayag hanggang ngayon. Kung mahilig ka sa matematika, normal lang na malaman mo ang mga iyon. Lumabas na ang pagpapatunay para sa ika-4 na linya. Goldbach's conjecture. 9 na linya ang kabuuan nito. Walang nakakalutas. Pagkatapos ng ika-4 na linya, ang mga hakbang sa paglutas ni na Iris at Lana ay magkapareho. Posible kaya na katulad din ni Iris si Lana? Isang estudyanteng may perpektong marka rin? Maaaring mangyari. Bastardo, inihanda ng maaga ang mga sagot. Ay naku, Ginoo. Maaari kayang talagang si Binibining Lana ay ang top scholar na may perpektong marka.
Talaga bang mababaon sa utang ang pamilya nating Lou? Mababawi mo ba ang panatang iyon? Gago, hindi mo ba nakikita? May kakaiba? Iris, akala ko talaga papatayin mo ako ngayon. Sino ang mag-aakala? Kahit ang langit ay nasa tabi ko. Professor Collins? Siya ba yung nagbibigay ng Top Scholar Award tuwing taon? Tingnan natin kung ano ang laman ng dokumento niya. Kung biglaan siyang magtatanong, kaya ko pa ring sagutin ng maayos. Ano ba to? Sige nangga. Kunin ko na lang ng litrato gamit ang cellphone ko at basahin ulit ng ilang beses. Hindi ako makapaniwalang tama ang hula ko sa tanong. Iris, kahit gaano ka katalino, hindi mo na mababago ang sitwasyon. Ito ang ikalimang hakbang. Ang email na natanggap ko ngayon ay ang ikalimang hakbang na solve ni Karma. Ganun pala. Ethan Sunday. Huwag po kayong mag-alala, Ginoo. Hindi ako naniniwala sa pamahiin. Hindi mababang karote ang pamilya nating Lou. I-check mo ang lahat ng footage sa mga CR. Lahat ng isa. Dalhin mo lahat ng footage sa akin. Ngayon, Posible kaya na ang ikalimang hakbang ang limitasyon ng sangkatauhan? Ito ang limitasyon ng sangkatauhan. Pero hindi ang limitasyon natin. Magkapareho ang pamamaraan ni na Iris at Lana sa paglutas ng problema. Magkapareho. Paano nangyari ang ganitong pagkakataon? Malamang na kinopya ni Iris ang gawa ni Lana. Eksakto. Ang batang yun magnanakaw na talaga. Mula pa noong bata, talagang kinopya niya ang gawa ni Lana. Anong nangyayari? Posible kayang magkapatid ang dalawang to sa iisang pamilya? Parehong henyo? Professor Collins, nalutas ko na ang bawat hakbang ng problemang ito. Ang huling hamong tanong na ito ay ang ikalimang linya ng Goldbach's Conjecture. Sa buong mundo, malamang ako lang ang makakalutas ng buong ikalimang linya. Iris, sumuko ka na. Sa mundong ito, ako lang ang makakasulat ng ika-6 na linya. Iris, huwag kang mag-alala. Nandito ako sa likuran mo. Sir, nakita ko na ang footage ng surveillance. May mali talaga. Hindi ako pwedeng matalo. Hindi ako pwedeng huminto. Hindi ako hihinto. Di huwag. Ito ang ika-6 na linya. Nalutas ni Iris Kiao ang ika-6 na linya. Nilampasan niya ang limitasyon ng matematika ng tao. Ang ika-7 linya. Ikaw talaga, laging nauuna. Ano ba talaga ang ginagawa niya? Ang sinusulat niya, isang salita, hindi ko maintindihan. Nagawa ko na. Sa wakas, nasolve ko na. Karma. Lahat ng 9 na linya, kumpleto ang solusyon. Ito ay walang iba kundi ang kumpletong patunay sa Goldbach's Conjecture. Ikaw nga talaga ang henyo na nagpanggulo sa buong mundo. 3 taon na ang nakalipas. Ang henyo, si Karma. Ito ay isang revolusyonaryong tagumpay para sa buong larangan ng matematika. Imposible. Iris, siya ang nag-solve nito? Ang pinakamahirap sa 10 nangungunang problema sa matematika sa mundo? Professor Collins, paano ito nangyari? Tamad na tamad si Iris. Huwag na nating pag-usapan ang pinakamahirap na problema sa mundo. Ni simpleng 3 digit na matematika, hindi niya magawa. Malamang mabibigo pa rin siya doon. Ang sagot na ito ay tiyak na kinopya lang niya kay Lana. Ginoong Kiao, hindi mo ba naiintindihan ang problema sa matematika? Ni hindi ka ba marunong magbilang ng maayos? 5 linya. 9 na linya. Ang karagdagang 4 na linya na iyon, ipakita mo nga sa akin. Saan niya ito kinopya? Sa ganyang antas ng iyong katalinuhan. Talagang nagsisimula na akong mag-isip kung tunay ngang anak mo si Iris. Siguro ang mga huling hakbang na iyon ay swerte lang. Ayaw kong maniwala. Wala siyang iba kundi isang tamad. Paano siya magiging mas henyo pa kaysa kay Lana? Maaari kong sabihin ng may buong pananagutan. Bawat hakbang na ginawa ni Iris ay ganap na tama. Kaya ang tunay na pambansang top scholar, sino nga ba talaga ito? Aalamin ko ang katotohanan sa likod nito. Professor Collins, huwag kang maging bias laban kay Lana. Nasolve din niya hanggang sa ika-5 linya. May kakayahan din siyang maging isang pambansang top scholar. Sir, narito na ang footage.
Ito ang dokumento na iniwan ko sa podium kanina. Lana, ang unang 5 linya lang ba ng proof ang naisulat mo dahil tiningnan mo lang ang dokumentong ito kanina? Mga kasama, may mga water stains ang dokumento ni Professor Collins. Mukhang may pumasok na tao at binuksan ang file. Kaya totoo pala ang video. Tiningnan mo nga ang dokumento ni Professor Collins. Si Iris ang tunay na henyo na nakasolve nito. Okay, sumilip lang ako, pero alam ko kung paano ito lutasin. Alam ko! Alam ko! Mahal kong Lana, pahalagahan mo itong huling pagkakataon para patunayan ang sarili mo. Ibang problema ito. Hindi patas yan. Pakiramdam mo lang na magkaiba ang dalawang problemang ito. Yan lang ba ang kaya mo? Ay, ang sakit ng ulo ko. Nanay, tatay, Sean. Parang sumobra ako kanina. Lana, pero ito, ang eksaktong math problem noon pa. Nag-aangkin kang ikaw ang nangungunang iskolar na may perpektong marka. Paano mo hindi masagot ang orihinal? Lana? Hindi mo kayang lutasin ang problemang ito. Ipinagpalit mo talaga ang mga grado ni Iris. Niloko mo ako. E ano naman kung ginawa ko? 3 taon na ang nakalipas. Nalutas mo ang unang hakbang ng Goldbach's conjecture. Naging pambansang nangungunang iskolar tapos bigla kang nawala sa loob ng 3 taon. Sa loob ng 3 taong ito, saan ka ba talaga pumunta? Ano? Si Iris pala ang pambansang nangungunang iskolar. 3 taon na ang nakalilipas. Pero noong 3 taon na ang nakalipas, Hindi na ako magmamatigas. Gusto ko nang umuwi. Mismo ang sinabi ni Lana, hindi yan peke. Wala akong pakialam kung may sakit ka o wala. Kung saktan mo si Lana, magbabayad ka. kaya 3 taon na ang nakalipas, hindi nagsinungaling si Iris. Ang laging nagsisinungaling ay si Lana. Iris, mahal? Hindi ko alam na ganito ka kagaling. Kung sinabi mo lang sana sa amin noon na kasing ganda ng kay Lana ang mga grado mo, ang tatay mo at ako ay mas bibigyan ka sana ng pansin. Iris, iyan ang anak ko. Talagang napakagaling. Iris, ipinagmamalaki kita. Tatay, nanay, Sean, ang aking mga tunay na magulang ay pumanaw 4 na taon na ang nakalilipas. Ngunit kayo, wala kayong halaga sa akin. Iris, Ikaw ang isa at tanging. tunay na anak na babae ng tatay. Huwag kang magsasabi ng kung ano-ano. Dahil lang sa galit ka. Ano naman kung ikaw ang naging ang pambansang nangungunang iskolar? Kahit na ang mga grado mo ay mas maganda ng kaunti kaysa kay Lana, ang iyong pagkatao ay malayong malayo sa kanya. Kakakalang lang maging top scholar. At tatalikuran mo na agad kami, ikaw ay isang taksil, walang utang na loob. Iris, kapatid na dugo kita, palagi kitang ipagtatanggol at ipaglalaban. Kung ganoon, magbanggit ka nga ng isang bagay na nagawa mo para sa akin. Na para bang may pamilya tayo. Wala ka talagang masabi. Tingnan mo nga, nasa chat ng pamilya ba ako? Nanay, Nauna pa sa akin ang kapatid ko sa pagpapadala ng red envelope kay Sean. Naiinis ako. huwag kang malungkot, Lana. Ako ang admin ng grupo. Sisante ko siya mamaya. Iris, nagkamali ako sa'yo tungkol dito, ate. Mula ngayon, kahit na ang mga bituin sa langit ang gusto mo, pupulutin ko para sa'yo. CJ, gusto ko si Lana. Natanggalin sa pamilya. Iris, mahal ko. Alam kong may talino ka, pero paano ka naging ganito kasama? Alam na alam mo na pinagbigyan si Lana sa buong buhay niya. Kung iiwan niya ang pamilya Kiao, gusto mo bang mamatay siya sa kalsada? Masama, sabi mo.
Well, mayroon din akong munting bagay para sa iyo. Isang kakaibang regalo. Iris, ano ito? Professor Collins. Nasa Vivid Drive na ito. May isang video. Pagkatapos mong panoorin ito, makikita mo si Lana, ang tinatawag na mabait na babae, sa isang bagong pananaw. Tingnan mo. Iris, anong ginagawa mo? Lana, Lana, kausapin mo si tatay at nanay. Napayagan akong umalis. Gusto ko lang mag-exam. Hindi ko sinasadyang agawin ang anumang bagay sa'yo. kaya ngayon ka lang bumalik. Para lang alisin ako. Ang ampon, na anak, at kunin ang lahat ng nararapat sa'yo, naging ang pambansang nangungunang iskolar ka pa. At gusto mo pang agawin si Liam sa akin. Mag-enjoy ka na lang dito. Marami akong masasarap na pagkain dito. Magsaya kayo kasama niya. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng masarap na pagkain na ito. Sa inyo. Lana, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Lana Kiao, masarap ba ang pakiramdam na nasira ang reputasyon mo? Masaya, di ba? Tatlong taon na ang nakalipas. Bigla na lang akong nawala. Lahat ay dahil noon. Ang aking sariling tinatawag na pamilya. Ang ipakulong ako sa isang mental hospital. Akala mo ay napakadalisay at edukado ni Lana. Sino ang mag-aakalang ganun siya kasama sa tunay na tagapagmana? Ikaw ba ang may pakana ng lahat ng ito? Ikaw ba ang nagpabaliw kay Iris? Hindi! Hindi ganoon ang nangyari. Lana, ikaw ang nagsabi sa amin na si Iris ay isang tamad, walang silbi, tamad na may masamang record. At sa tuwing gusto ko siyang dalawin, sinabi mong naaawa ka sa akin dahil ang dami kong ginagawa at inalok mong ikaw na lang ang pumunta. Ganito mo ba siya itrato? Hindi! Sean! Hindi ganoon! Hayaan mo akong magpaliwanag! Gusto mong magpaliwanag? Totoo nga bang pinahihirapan mo si Iris sa mental hospital na iyon? Kaya pala nasa mental hospital ka pala at pinahirapan mo talaga si Iris. Sean, kasalanan lahat ito ni Iris dahil lahat ito kay Iris. Siya ang nagtangkang agawin kayong lahat sa akin at agawin si Liam sa akin. Mali ako. Mali kami. Mali kami sa buong panahong ito. Isang ampon lang ang nakapagpatulak sa sarili kong laman at dugo sa ganitong kalagayan. Kami ang nagbigay sa kanya ng ganoong kapangyarihan. Liam, Huwag mo akong tawaging ganoon. Nakakasuka. Iris, kasalanan mo lahat ito. Walang hiya ka. Nakita ba iyon ng lahat? May mga mararahas na ugali si Iris? Dapat siya sa mental hospital. Doon dapat siya. Bukod pa riyan, baliw siya at narito ang aking ebidensya. Bobo, wala kang ideya kung gaano ako nagpigil. Para lang hindi kita patayin. Kung gaano ako nagtiis. Pero ikaw, gusto mo lang mamatay. Taray nanay, Sean, tulungan niyo ako. Ikaw pala si Karma. Handa ka talagang mamatay para sa kanya? Para sa isang ampon na anak, papatayin mo ang sarili mong anak. Nanay, tulungan niyo ako. Nawawala na ba ang isip mo? Para sa kanya? Papatayin mo ang sarili mong anak?
Nasakin ang psychiatric records niya. Siya ang pinakadelikadong pasyenteng class SSS. Tama na yan. Wala kang karapatang pag-usapan ng kanyang sakit. Bakit Liam? Liam, lahat ng ginawa ko ay para sa'yo. Ang pamilya Lu ay hindi kailanman papayag na may baliw sa bahay. Ang mundong ito hindi kailanman kikilala sa mga nagawa ng isang baliw. Tama ka. May dissociative identity disorder nga si Iris, at ito ay hindi nagagamot. Matagal ko nang inimbestigahan ito. Ang personalidad na ito, na si Karma, ay isang halimaw. Iris, dapat ikulong sa mental hospital habang buhay. Sayang naman. Ang ganda-ganda pa naman ng babae. At may dissociative identity disorder nga ba talaga siya? Pero itong personalidad na halimaw ay talagang nakakatakot. Paano kung magkaroon siya ng episode at subukan kaming patayin lahat? Iris, kahit na ubusin ko pa ang buong yaman natin, tutulungan kitang mapuksa ang personalidad na halimaw na ito. Tumahimik ka. Hindi ko hahayaang. Tawagin siyang halimaw. Iris, panahon na para umalis ako. Karma, ano nang sinasabi mo? Akala mo, ipinanganak ako sa mental hospital. Mga tanga. Sa pamilya Kiao, wala siyang ama, walang ina, at walang kapatid na matatawag niyang sarili. Lagi niyo siyang pinahihirapan, habang nagkukunwari kayong nagbibigay ng kapanatagan sa inyong ampon na anak. Karma, tigil na. Sa pinakamababa niyang punto, gusto na niyang mamatay. Pero tumanggi siyang tanggapin iyon. Dahil alam niya, kahit mamatay man siya, walang magpapahalaga at walang makakaalam kung gaano siya naghirap. Kaya ako lumitaw. Ayaw niyang masayang kahit isang luha na ibinuhos niya. Gusto niyang maintindihan ninyo. Gusto niyang umiyak kayo. Araw-araw, para sa batang namatay ng napakaaga. Paumanhin. Iris, Paumanhin. Tama. Ako ay isang halimaw. Mula sa ganoong impyerno, kung hindi ka magiging halimaw, dapat ka bang mamatay ng di makatarungan? Sa ganoong klaseng impyerno, kung may makalabas man, magiging halimaw sila. O mamamatay sa di makatarungang paraan. Buti naman. Nakalabas ka rin. Karma, hindi ka halimaw. Bumalik ka sa akin. Laging pangalawa, maligayang bati. Pumasa ka sa pagsubok ko. Gusto ko, simula ngayon, ipagtanggol mo si Iris para sa akin. Siguraduhing mag-ayos siya araw-araw. Para diretso sa kasiyahan, at sa kanyang mga pangarap. Gusto kong ituring mo ang kanyang mga luha bilang mahahalagang kayamanan. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Pangako ko. Karma, hindi kita hahayaang umalis. Wala akong pakialam sa iniisip nila tungkol sa akin. Hindi ka halimaw. Gusto mo lang akong protektahan. Sa akin ka, talagang hindi ka pwedeng umalis. Huwag ka nang magsalita. Karma, Iris, Karma, Iris, ayokong iwan mo ako. Karma, si, Karma. Paano mo pa ipapaliwanag ito? Matagal mo na akong niloloko. Sabi mo si Iris ay isang masamang bata. Kaya naman ako nagkaroon ng ganoong pagtingin sa sarili kong anak. At ngayon, sinasabi mong may sakit siya sa pag-iisip? Tatay, huwag mong saktan si nanay. Tumahimik ka. Isa ka lang kapalit ni Iris. Inagaw mo ang pwesto ng tunay kong anak at nakinabang sa maraming taon ng kayamanan at karangyaan. Anong karapatan mong apihin siya? Gusto kong lumayas kayong dalawa nang walang dala. Victor, anak din natin si Lana. Kahit wala na ang pamilya Kiao,
Aalagaan ka ni nanay. Tumahimik ka. Lana, anong ginagawa mo? Humingi ka ng tawad kay tatay ngayon din. Gusto kong maging binibini ng pamilya Kiao. Ako ang magiging nag-iisang binibini ng pamilya Kiao. Sa tingin mo basta-basta mo na lang maaangkin ang pagiging binibini ng pamilya Kiao, kaya hayaan mo ako, si Liam Lu, na mangako sa iyo. Magpakasal ka sa alinmang pamilya, at babangkarutahin ko sila. Kung kaninong anak ka man magpanggap, sisiraan ko sila. Bawat luha na ipinaiyak mo kay Iris, babayaran mo ng 10 ibayo. Hindi ito matatapos hanggat hindi ka patay. At hindi lang yon. Lana Kiao, pinaghihinalaan kang nagpapanggap na top scholar. Aabutan ka ng batas. Iris, tingnan mo. Pinalayas ko na silang lahat. Nagkamali ang tatay noon. Maaari mo bang patawarin ang iyong tatay? Kasalanan lahat ng masamang babaeng iyon, si Paige Su. Wala ring kasalanan ang tatay. Akala mo basta-basta mo na lang maipapasa ang lahat ng sisi sa iyong asawa at sa iyong ampon na anak at makakalaya ng walang parusa. Alam kong nagkamali ako, pero wala ka bang awa na patawarin ang tatay? Wala ka talagang pinagsisisihan. Takot ka lang na mawalan ng lahat. Iris, kahit na ako ay laging naging iyong laging pangalawa, ipinapangako ko ito sa iyo. Pakitunguhan kitang mas mabuti kaysa kanino man. Hindi ko nahahayaang may mang-api sa iyo muli. Mali ka. Pagdating sa pagiging mabuti kay Iris, hindi mo ako kailanman matatalo. Pero papayagan kitang maging aking pangalawa. Mas mabuting hawakan mo ng mahigpit ang pwestong number 1. Dahil ang pwestong number 1, nasa likuran mo ako, nakikipaglaban para dito.